di makatarungan, sino kayang lulupig sa na umiiral? Sa sino mang sa Diyos mulat, katarungan magbubuhat. Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay, magsalo tayo sa salita ng Diyos. Hanggat hindi mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, ay hindi ito magbubunga. Subalit kung mahulog, ito ay magbubunga. Ang sakripisyo at ang pagsasakripisyo ay maaaring magparana sa atin ng mumunting kamatayan sa buhay. Subalit ito rin ang tanging daan upang tayo ay makapagbigay ng buhay sa ating kapwa. Ngayon po ay ating pagnilayan ang mabuting balita para sa ika-5 linggo sa panahon ng Kwaresma. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap. "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, manatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay, ito ay mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, "Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko"? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito, at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon, at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Sa huling yugtong ito ng buwan ng Marso ay kabi-kabila ang ating mga nasasaksihang pagtatapos o ang tinatawag nating graduation. Sa yugto o sa panahong kagaya nito ay madalas maririnig natin sa mga mag-aaral ang mga katagang, "Natapos na ang aming mga paghihirap at nagbunga na ang aming pagpupunyagi." Sa bahagi naman ng mga magulang ay maririnig natin ang mga salitang, "Nagbunga na ang aming mga sakripisyo." Ngayon po tayo ay nasa ika-5 linggo na sa panahon ng Kwaresma. Sa susunod na linggo ay papasok na tayo sa tinatawag na mga mahal na araw. Ang binhi ng diwa ng pagsasakripisyo ay naipunlana ng Diyos ng Panginoon sa ating mga puso. Gaya ito ng isinasaad sa ating unang pagbasa na hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Dito ay sinasabi
na ang binhi o ang punla ng pagsasakripisyo ay naisulat na ng Panginoon sa ating mga puso sa kanyang bagong pakikipagtipan sa atin. Hindi ito kagaya ng naunang pakikipagtipan niya ng kanyang palayain ang kanyang bayang pinili mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto, na ang pakikipagtipan ay kanyang isinulat sa bato. Ang diwa ng pagsasakripisyo ay maaari lamang nating mapalago sa ating patuloy na paghahanap, pagkabatid at pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Ganito rin ang isinasaad ng ating ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Ebreo. Dito ay mababatid natin na ang ating Panginoong Hesus ay sumunod sa kalooban ng Diyos Ama, bagamat siya ay nanalangin na kung maaari ay tanggalin sa kanya ang paghihirap at pagpapakasakit. Subalit sa kahulihan, ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama ang siyang naging daan upang tayong lahat ay mabigyan ng buhay na ganap. Matatanong natin, gaano karami sa atin ang naghahanap upang mabatid at maisabuhay ang kalooban ng Diyos sa atin sa araw-araw? Gaano karami sa atin ang nagbibigay pahalaga sa kalooban ng Diyos upang ito ay mangyari sa ating buhay at maipadama sa kapwa? Ang kahulugan ng sakripisyo ay hindi natin maaaring maihiwalay sa katotohanan na ito ay laging kaugnay ng ating pangarap na makapagbigay ng buhay para sa kapwa. Ito lagi ay nakatuon para sa ikabubuti ng iba. Hanggat hindi mahulog ang butil ng trigo sa lupa at mamatay, ay hindi ito magbubunga. Kagaya ng trigo, ang ating buhay ay kinakailangang mahulog at makaranas ng kamatayan sa pang-araw-araw upang nang sa ganon ay pagsimulan ito ng panibagong buhay. 2 buwan na ang nakararaan nang tayo ay dinalaw ng ating mahal na Santo Papang Francisco. Marahil ay atin pang maaalala sina June at Gleisel ng Tulay ng Kabataan Foundation sa kanilang pagbabahagi at mga tanong sa ating mahal na Santo Papa sa pagdiriwang na idinaos sa Universidad ng Santo Tomas. Ang dalawang katanungan ni Gleisel ay pumukaw sa ating mga puso. Ang unang katanungan ay kung bakit hinahayaan ng Diyos na maranasan ng mga batang kalye ang hindi magagandang karanasan na kanilang nararanasan. Ang pangalawa ay kung bakit kakaunti lamang ang mga taong tumutulong sa kanila. Sa unang katanungan, maging ang ating mahal na Santo Papa ay walang kasagutan, maliban sa kanyang pakikiramay at pakikidalamhati sa kanilang mga pinagdadaanan. Bakit nga ba kakaunti lamang ang mga taong tumutulong sa kanila? Marahil ito ay dahil sa kakaunti pa lamang sa hanay ng mga tagusunod ng ating Panginoong Hesus ang handang mahulog sa lupa at mamatay upang makapagbigay buhay sa kanilang kapwa. Bilang pangwakas, ang sabi ni June na kasama ni Gleisel ay mag-aaral siyang mabuti upang makatapos at nang balang araw ay matulungan niya ang mga kagaya nilang batang lansangan na nangangailangan ng pagkalinga, pag-aaruga at pagmamahal. Isang napakagandang pagkakataon upang mamatay para sa iba. Isang napakagandang pagkakataon upang mabuhay ng may kahulugan. Mga kapatid, kayo po ay aking inaanyayahan upang tayo ay sama-samang manalangin. Panginoon,
palaguin mo po sa amin ang diwa ng pagsasakripisyo. Maging ito man ay mga hulugan ng aming pagkamatay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw ang aming gabay at kami ay nananalig na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Ikaw na nagsakripisyo at namatay para sa aming lahat upang kami ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya ang siyang lagi naming gabay. Amen. Mga kapatid, atin nang napagsaluhan ang banal na salita ng Diyos. Ako po si Father Cristino Robles Pine ng Kapatirang Franciscano at ang kasalukuyang dekano ng Our Lady of the Angels Seminary College sa Bagbag, Novaliches, Quezon City na patuloy na nagpapaalala na huwag lamang tayong maging tagapakinig ng banal na salita ng Diyos. Isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa. Magbigay na di nang hihintay ng kapalit na kaginhawahan, maging buhay kumay ipagkakaloob upang sa piling mo'y mabuhay na walang hanggan. Walang hanggan.